Storya ni na Adan at Eva. Noong simula pa lamang nilikha ng Diyos ang langit, lupa, halaman, hayop at lahat ng bagay. At pagkatapos, gumawa siya ng isang espesyal na nilalang, ang tao. Paglikha kay Adan, kumuha ang Diyos ng alabok mula sa lupa at hinugisan ito. Pagkatapos, hiningahan niya ito ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na nilalang. Tinawag siyang Adan. Inilagay ng Diyos si Adan sa isang napakagandang lugar na tinatawag na Eden. Isang halaman ng puno ng masasarap na prutas, magagandang puno at malinaw na ilog. Doon ay may dalawang mahalagang puno. Ang puno ng buhay at ang puno ng pagkakilala sa mabuti at masama. Sinabi ng Diyos kay Adan na maaari niyang kainin ang bunga ng kahit anong puno, maliban sa isa. Bawal siyang kumain mula sa puno ng pagkakilala sa mabuti at masama. Dahil kapag ginawa niya iyon, tiyak na may masamang mangyayari. Paglikha kay Eva, napansin ng Diyos na mag-isa si Adan. Kaya ipinatulog niya ito ng mahimbing. Kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ni Adan at mula roon ay nilikha niya ang babae, si Eva. Naging katuwang siya ni Adan at magkasama nilang inaalagaan ang halamanan. Ang pagtukso, isang araw lumapit ang ahas kay Eva. Matalino at mapanlinlang ito. Sinabi ng ahas, "Talaga bang bawal kayong kumain ng anumang bunga?" Sumagot si Eva na isang puno lang ang bawal. Sinabi ng ahas na hindi sila mamamatay, kundi magiging parang Diyos dahil malalaman nila ang mabuti at masama. Nakita ni Eva na maganda ang bunga at tila masarap, kaya kinuha niya ito at kinain. Binigyan niya si Adan at kinain din niya. Pagkasala at pagbabago, nang kainin nila ang bunga, bigla nilang napansin na sila ay hubad. Nakaramdam sila ng hiya. Nagtahi sila ng dahon ng igos upang takpan ang kanilang sarili. Nang dumating ang Diyos at tumawag, nagtago sila. Tinanong sila ng Diyos kung bakit at sinabi nilang sila'y nahubaran. Alam ng Diyos ang nangyari. Sinisisi ni Adan si Eva. Sinisisi din ni Eva ang ahas. Ang parusa, ibinigay ng Diyos ang kanyang hatol. Sa ahas, magiging pinakasumpa at gagapang habang panahon. Kay Eva, mahihirapan sa panganganak at mahihirapan sa relasyon sa asawa. Kay Adan, magtatrabaho siya ng may pawis at hirap upang mabuhay. Pagpapaalis sa Eden, gumawa ang Diyos ng damit mula sa balat para kay Adan at Eva upang takpan sila. Pagkatapos pinalabas niya sila mula sa Eden, naglagay siya ng kirubin at apoy na espada upang hindi sila makabalik at makakain ng bunga ng puno ng buhay. Ang aral ng kwento. May kalayaan ng tao pero may pananagutan sa mga